Salamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Purihin ang Diyos. Sabi nga ay, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sabi nga ng Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Hallelujah. Nais ko pong pamagatan ng aking mensahe na dakila ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Tunay po na naniniwala tayo. We believe that God exists. Amen po. Di po ba ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay naririyan, ang Diyos na ating pinananampalatayanan. Buhay po siya dahil naririnig niya ang ating mga dalangin, ang ating mga prayers. Hallelujah. Naririnig niya. Tayo po ay nakakasiguro na ang Diyos ay naririyan dahil ang ating pong mga panalangin ay Kanyang tinutugon. Amen po ba? Sino po rito ang patuloy nakakarinig ng boses ng Diyos sa pamamagitan ng pagtugon sa Kanyang mga panalangin? Amen. Praise you, Lord. Hallelujah. Kasi po ito ay naranasan ko nung March 15 nung na-confine po yung aking kapatid na siya po ay nag-positive sa COVID. Hallelujah. Na naroon po na tunay po na ako'y dumulog sa Diyos. Hallelujah. At nasumpungan ko po ang pagdulog andun ng presensya ng Diyos. Kasi yung last na sermon ni Pastor John ay yung po sa presence ng God. Nasumpungan ko po sa presence ng Lord na ako'y nananalangin. Nananalangin po ako pero hindi po ako nakaluhod. Nakaupo po ako doon sa may table namin sa labas, nakainan. Alam niyo po, nanalangin ako, Panginoon, sabi ko, huwag pong pabayaan ang kapatid ko si Doc Banji na naroon po sa ospital. Ikaw po ang patuloy na magpagaling sa kanyang karamdaman. At noon po ang pinagbubulayan ko ay nasa mga awit 16. At doon po ay nakita ko, sabi roon, in the presence of God, there is joy forevermore. At ang natuon po ng pansin ko ay doon sa Psalm 16:5 na sinasabi po, you alone is my inheritance, my cup of blessing. You guard what is mine. Pinanghawakan ko po yun na ang Diyos po ay aking pong mana para sa akin. Ang Diyos po ay para sa akin at lahat daw po ng nasa akin na ay hindi niya pababayaan, igagard niya. So pinanghawakan ko po ang salita ng Diyos na iyon. At nangyari po, naroon na nga po na na-confine si Banji at sa ngayon po siya po ay nagpapalakas na. At ang sinabi po ng mga nurses at doktor doon, sila po ay natutuwa dahil lahat na ipinasok doon na nilagyan ng tubo, siya lamang ang nakasurvive. Siya lamang ang nabuhay. Purihin ang Diyos. Meron pa nga pala, nakalimutan ko, habang nakaupo ako at nananalangin, nakakita po ako ng vision. Ang tagal ko na pong hindi nakakakita ng vision. Puro Word of God. Kapag ako nagpe-pray, Word of God ang sagot ng Panginoon. Pero noong pong araw na yon, nakakita ko ng vision. Alam mo po, nakita ko sa vision, andun po ako nananalangin, at ang mesa po, nakaharap ko, punong-puno ng mga pagkain. Alam niyo po ako ano mga pagkain? Mga silyado. Silyado po yung mga pagkain, naka-plastic. At nakita ko po yung sarili ko, ako rin po ay naka-sealed, naka-PPE po ako. Habang nandoon po yung paligid ko ay napakaputi. Noon naman po ako pumunta sa kwarto, nanalangin pa rin po ako, napakaputi ko. Nakita ko po si Banji roon, nasa ospital po, naka-oxygen. At alam niyo po ba, naka-PPE rin siya.
Alam niyo po ang assurance ng Panginoon sa akin, kahit na nagkasakit yung kapatid ko, siya pa rin ang nag-iingat. Hallelujah. At alam niyo po ba, nakaraan ng 3 araw, yung nakita kong pangitain na punong-puno yung lamesa namin, dumating po ang mag-asawang kapatiran, 3 araw pagkayari, may dala pong maraming groceries. Amen. Hindi lamang po mga groceries, pati po yung mga meat, yung manok, yung samgutsan, yung tapa, yung tusino, ang dami-dami po, napuno yung rep namin. Kaya dito po ay patuloy na tumaas yung aking pananampalataya. Patuloy po na naroroon na parang naalis yung ibang worries. Na andun pala kapag ang Panginoon nanalangin ka, hindi lamang yung papanalangin mo yung ibibigay, pati pa yung pangangailangan mo. Hallelujah. Pangangailangan mo ay ibibigay niya. Sabi nga po sa Tagalog nung mga awit, 16:5, ikaw lamang, O Yahweh ko, ang lahat sa aking buhay. Ako yung tinutugon sa lahat kong pangangailangan. Amen! Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So, nananampalataya po tayo na ang Diyos ay buhay, andyan, nasa atin. Pero, ang pananampalatayan po natin, kailangan naroroon. Faith must have an object. Kailangan po ay alam natin kung sino yung pinananampalatayanan natin. And the proper object of genuine faith is God. Yung talaga pong pinapanampalatayanan natin, yung object po ng pananampalataya natin ay si God. Hallelujah. Kaya nga po, tsak na tsak tayo. Nasa Kanya tayo tumatawag. At sabi nga roon, and without faith, it is impossible to please God. Tingnan po natin ang example ni Enoch sa Genesis 5:21 to 24. God in His presence, God by His presence, God took away Enoch without dying. Ayun. Si Enoch po ay nawala dahil siya'y kinuha ng Diyos. Tingnan po natin yung 5. Genesis 5:21. Ang sabi po roon, 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. Nabuhay siya ng 300 taon na sa kasama ng Diyos. 300 daw po kasama ang Diyos. At nagkaroon din ng ibang mga anak. Umabot siya ng 365 taon. At sa buong panahon iyon, ay kasama nga niya ang Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha ng Diyos. Alam niyo po ba ibig sabihin ng kinuha ng Diyos? Siya po ay kinuha, inakyat sa langit na hindi namamatay. At ano po ang sabi ng Diyos? Kasama po niya ang Diyos. Palagi siya nasa presensya ng Panginoon. Hindi naman po palagi siguro na nandoon na nagpe-praise siya. Pero ang sinasabi pong kasama niya ang Diyos, nilalakaran niya ang katwiran ng Diyos. Amen. Na bagamat sa panahon natin ngayon, minsan hindi mo makikita na andoroon na yung buong sambahayan ay hindi pa mananampalataya. Pero siya, kahit nagkaroon daw siya ng maraming anak, sons and daughters, umabot siya ng 365 taon at sa buong panahon yung kasama nga niya ang Diyos, pagkatapos nawala siya. At sabi roon, nabuhay siya ng 365 years at mayroong ding mga ibang anak. Ano po ibig sabihin? Yung mga anak niya, kasama niya sa pananampalataya sa Diyos. Kasama niya sa pagsunod sa Diyos. Hallelujah. Naroroon, nakita ng Diyos na yung katwiran niya ay pinapamuhay ng ating kapatid na Enoch. Nung pinag-aaralan ko po ito, ang ganda siguro kung ako ay
ganoon na kukuhanin na lang bigla ng Diyos. Hindi magkakasakit, no? Sabi ko sa kapatid ko na ano ng devotion neto doon sa nung inassign sa devotion. Ito ang ano niya, faith. Sinubok ang aming faith. Sinubok ang aming faith sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sakit ng kapatid ko. Sabi ko, ang mga pagsubok, ang mga regalo ng Diyos, halimbawa, ituro mo yung regalo ng Diyos. Bagamat yan ay pangit sa paningin mo, o walang takip, pangit ang gift, pero ang loob pala niyan maganda. Ang kabuuan pala niyan ay maganda. Amen po ba? Di ba sabi, lahat ng mga bagay-bagay ay pinaglalakip ng Diyos para sa ikabubuti ng mga minamahal niya at sumusunod sa kanyang kalooban. Amen. So, ganun po ang nangyari. Hallelujah. At si Enoch po ay nasampungan ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil noong ika 365 years na niya, kinuha na siya ng Diyos. Siguro ayaw na ng Diyos na siya'y makasama sa sanlibutan, sa masamang kalakaran ng sanlibutan. Kaya dahil sa mahal na mahal siya ng Diyos, na siya ay gustong makapiling ng Diyos, kinuha na siya at nilagay sa piling niya doon sa kalangitan. Sino po sa inyo ang gusto magkaganito? Amen. Bigyan po natin ng kaluguran ng Diyos. Amen. Sa ating pong mga iniisip, sa ating pong sinasalita, hallelujah, ito ay makaluwalhati sa Diyos. Sa ating pong pagkain, pasalamatan natin lagi ang Diyos. Sa lahat ng pinagkakaloob sa atin ng Diyos, pasalamatan natin ang Diyos para siya'y mabigyan ng kaluwalhati at kapurian. Amen po ba? Sabi nga ni Pablo, sa mamatay man o mabuhay, hallelujah, kaluwalhatian, bibigyan ko ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen. So, praise God. Tingnan natin kay Pablo, Philippians 1:18 to 26. Ang sabi ni Pablo, yes, I will continue, for I know that though our prayers and the help given by the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. Kasi po si Pablo, kahit po siya ay nakabilanggo, siya po ay hindi nagtitigil sa paglilingkod sa Diyos at sa mga mananampalataya sa Corinto, Macedonia. Siya po ay hindi nagtigil sa paglilingkod. Basahin po natin yun sa Tagalog, 1:18 to 26. Ano po ang sabi doon? Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Kinagagala ko pa nga ang mga pangyayari, ang mahalagay maipangaral si Kristo kahit sa anong paraan, tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral. At alam niyo po ba si Pablo, kung saan man siya nililitis, sinesharean po, binabahaginan yung mga naglilitis sa kanya. Yun may mga gobernador o punong bayan, hindi po siya nahihiya, binabahaginan niya. Ang isa ko pang kinagagalak ay pag-asa na balang araw, muli akong makakalaya sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo at ng inyong mga panalangin. Sa panahon po natin ito, para tayong mga bilanggo. Lalo na po yung mga natatakot. At nagpapasalamat po ako sa Diyos na marami po tayo ngayon. Hindi po tayo nagpadala ng sa takot, kundi narinig po natin ang tawag ng Panginoon na tayo sumamba. Amen po? Kaya congratulations po sa lahat ng naririto. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yon. Ang isa ko pang kinagagalak ay pag-asa na balang araw muli akong makakalaya sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo at ng inyong mga panalangin. Ang aking pinakananais at tinaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay man o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. 21, sabi rito, dahil dito ay pakinabang ang kamatayan. Ayun.
Sapagkat sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. So, mabuhay pa tayo pamatay ay ang mainam, nagbigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Kumakain man tayo at hindi, ay ang mainam, nabibigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos. So sa pagkain natin, lagi tayong manalangin, takasiguro tayo, ang Diyos ay naluluwalhati. At kapag ang Diyos ay may sinabi sa iyo, maniwala ka, sapagkat yun ay mangyayari. Amen. Kaya nga po, nagpakita ng vision ng Diyos, hallelujah, naniwala ako. At yun nga po ay nangyari. Ngunit kung, sabi sa 22, ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makakagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin. Sabi ni Pablo, kung mananatili raw siyang buhay, hindi niya malaman kasi lagi siyang inuusig, lagi siyang kinukulong, hinuhuli. Hallelujah. Sa kalalagayan ko po, mahirap po talaga na maglingkod sa Diyos. Gusto ko pong humayo, punta sa Meto. Sabi nung isang kapatiran na sinasama ko ron, huwag ka munang lumakad ng malayo. Kasi nung nagpunta siya, mag-cell group sana kami dun sa amin. Sabi ko, huwag muna kasi kami naka-quarantine ng 14 days. Huwag muna tayo mag-face to face. Sabi niya, hallelujah. Sabi niya, huwag ka munang magpunta ng malayo. Pero alam mo, nagwawala ang espiritu ko na makapaglingkod. At buti nga ngayon, nakasamba ko dahil ako speaker. Nung 1 linggo, nagwawala rin ang espiritu ko na makasamba. Pero pinagbigyan ko yung ibang hindi nakakasamba para sila naman na sumamba. Ewan ko kung sister ko, nakasamba kang linggo. Hindi. Kasi nagtatanong ito kung pwedeng sumamba. Sabi ko, baka sa 1 linggo. At yun nga po, ang nangyari, nag-online kami, walang mga load, wala naman kaming wifi. Ang ginawa ko, nagbayad ako sa load doon sa isa kong apo sa pamangkin. Ayun, nanood kami online. Kaya purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi ni Pablo, ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makakagawa ako ng mabuting bagay, hindi ko malalaman ngayon kung alin ang aking pipiliin. Sa dalawang hangarin, ang ibig ko ay pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo. Yamang ito ay lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makakabuti naman sa inyo. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mananatili pang buhay at makakasama niyo upang matulungan kayong makapagpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Jesus. Ang talagang isinyer ko ito para magkaroon po tayo, huwag tayong magpadala sa takot. Para po tayo ay mapuno ng pananampalataya. At alam niyo po ba, kaming mga pastor, kapag kami ay nagtuturo, tagal na kami nagtuturo, nakikita namin ang mga tao, hindi na dadala. Ibig sabihin, yung pananampalataya nila, talagang parang nawawala. Nalulungkot po kami. Lungkot na lungkot po kami. Hallelujah. Pero kailangan po na tayo ay patuloy na magturo para po sa ikauunlad ng bawat isa, lalo na po sa ikalalago ng pananampalataya. Amen po. So tayo po ay huwag magpadala sa takot, katulad ni Pablo. Gawin po natin yung ating magagawa. Alam niyo si Pablo, kahit nakakulong, nagsasaya siya. Masaya siyang nakakulong dahil nandoon din ang presensya ng Diyos. Di naman nawawala Kahit saan tayo pumunta, andun ang presensya ng Diyos, dala-dala natin. Minsan nga, may nagsabi sa akin na, bet ka umattend dito sa meeting, naka-quarantine yung baka ikaw na ka-carrier ng virus. Sabi ko naman sa loob-loob ko, hindi ako carrier ng virus, ang carrier ako ng God. I am God's carrier. Amen! Amen! Kasi lukog tayo ng banal na dugo ng Panginoon. At natutuwa ako sa confession ng kapatiran na kami nag-meeting ng mga pastor, sabi niya, hindi tayo mako-COVID Kahit na nga ako, laging nasisipon, laging inuubo. Sabing ganyan, hindi tayo mako-COVID, basta sumunod lang tayo sa protocol.
At bukod sa pagsunod sa protocol, nandyan ang banal na dugo ng Panginoon na nakalukob sa atin. Amen! Amen! Hindi tayo masasaling ng kaaway. Amen! Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Amen! Si Pablo, hallelujah! Ang sabi ron, isa ko pang kinagagalak nga ay ang pag-asa na balang araw muli akong makakalaya sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo at sa inyong panalangin. So makakalaya rin tayo rito. Hallelujah. Sa sitwasyong ganito, na tayo ay parang nakakulong. At tayo nga tunay na malaya dahil ang nagpalaya sa atin ng Panginoong Jesucristo. Amen ba? Sabi ng John 8, yata sabi, ang pinalaya ng anak ay tunay ng malaya. Amen. Pinalaya tayo ni Jesucristo. Kaya wag nating isipin na tayo nakabilanggo. Tayo ay malaya. Amen. Malaya tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. At sabi ni Pablo at sabi rin ng aking puso, ang aking pinakananais at inaasahan na huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay man ako at mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Amen. Kailangan, hallelujah, sa ating buhay, magkaroon ang Diyos ng karangalan sa buhay natin. Makita siya na buhay at makita siya na tunay na nagpapala sa buhay mo. Ang sabi nga ng Proverbs 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Kasi may narinig ako sa bahay namin, sabi, magiging GCQ na, hindi na maghihigpit. Ang sabi niya, hindi lahat na ng tao magkaka-COVID. Sinaway ko siya, sabi ko, huwag niyo sasabihin yun. Huwag mo sasabihin doon, may Diyos tayong buhay, kaya kaya tayong pangalagaan ng ating Diyos. Kaya huwag mo sasabihin ng negative, positive. Amen! Magsalita tayo ayon sa pananampalataya. Mga kapatid, wakasan natin ang pagsasalita ng hindi nakakalugod sa Diyos. Amen. Ang kinin natin ang pananampalataya at dahil nga sa pag-ibig at habag ng Diyos, tayo ay kinakalinga niya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. At sabi rito, sinulat ko, isa pang patunay na nagbigay ng kaluguran sa Diyos ay si Abraham. Roma 4:16-17, basahin ko muna. Therefore, the promise came by faith so that it may be by grace and may be guaranteed to all. Abraham's offspring, not only to those who are in the law, but also to those who are of the faith of Abraham. He is the father of all of us. Sa totoo lang po, ang ama po natin sa pananampalataya ay si Abraham. Na nandoon po na bagamat wala na siyang pag-asa, sinabi ng Diyos, ang iyong magiging anak ay kasintami ng bituin. Tingnan mo ang langit, ang dami ng bituin, mabibilang mo ba yan? Tingnan mo ang dagat, dalampasigan, yung mga buhangin, mabibilang mo ba yan? Ganyan ang iyong magiging anak. Ganyan kadami ang iyong magiging anak. Pero si Abraham po ay nanampalataya. Amen. That is what the scripture mean. When God told him, I have made you the father of many nations, this happened and because Abraham believed in God, who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. Si Abraham nang sinubok po ng Diyos sa pananampalataya, yung hiningi po niyang anak sa Diyos, si Isaac. Alam niyo po, tinesting ni Lord sa Genesis 22, sabi niya, ihandog mo ang iyong anak, kaisa-isang anak. Anong ginawa niya? Hinandog niya. Naglakbay sila ng 3 araw.
sa bundok. At doon, daladala niya si Abraham, daladala niya yung mga gatog, daladala na yung panliyab, daladala na yung kutsilyo. Hallelujah. At nang nangyari, nung i-offer na niya si Abraham, si Isaac, 3 days muna pinalampas. Pero hindi nagbago ang isip ni Abraham na i-offer niya si Isaac. At nung papaslangin na niya yung anak niya, may sumigaw, "Wag mong gawin yan," sabi ng angels. Eto, meron pinagkaloob ng Diyos na batang tupa, lalaking tupa. Ito ang handog mo. So, sinubok si Abraham. At si Abraham ay hindi nagdalawang isip. Sumunod siya sa ating Diyos. Dahil lang nasa isip niya, ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos, kaya niyang ibalik ang mga namatay. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, manampalataya po tayo. Alam po ba natin, pag nagkukulang tayo sa pananampalataya, nanlulungkot din ang Diyos. Hindi lamang kami nanlulungkot, ang Diyos nanlulungkot. Mas nanlulungkot dahil ang ating pinaglilingkuran Diyos ay makapangyarihan. Amen! Makapangyarihan siya, hindi siya nagkukulang. Hallelujah! Kaya hindi tayo dapat mag-alinlangan. For God had said to him, amen. Si Abraham, nanampalataya siya. Si Abraham, naniwala siya na kahit ang mga patay ay ibabalik niya sa daigdig ng mga buhay. Ang Diyos na lumikha ng mga bagay na hindi nakikita dahil lang sa kanyang mga salita. Create things, create new things out of nothing. Hallelujah. Remember nung nilikha niya ang daigdig, walang hugis, wala kadiliman, pero lahat na yun sa kanyang salita. Nung sinabi niya magkaroon ng liwanag, ay nagkaliwanag. Nung sinabi niya magkaroon ng mga puno, mga isda, mga dagat, hallelujah, at paghiwalayin ng lupa at ang tubig, ayun ay nangyari. Ganyan po ang ating Diyos, amen. Ganyan siya makapangyarihan, amen. Hallelujah, nagagawa niya yung bagay na wala, na magkaroon, amen. Amen po, kaya kung kayo'y wala, humingi kayo sa Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Kung wala kayong lakas, humingi kayo sa Panginoon. Hallelujah. At ito pa po ang isang bagay na nangyari. Nung pong nasa ospital yung kapatid ko, pinakita po sa akin, nandoon po kami sa group chat, pinapanalangin namin siya, nakatubo, hirap na hirap sa paghinga, nakangangang ganyan. Alam niyo po ang nangyari, nandoon kami lahat, nagtatangs kami lahat, halos umiiyak. Sabi ko, God is holding her in His hand. Sabi nung kapatid kong panganay, salamat po Panginoon. At noong pong panahon na yon, nag-pray kami, nag-decide kami nung gabi rin yon, na ililipat na yung kapatid ko sa ospital, sa ibang ospital. Dahil siguro 5 araw na, hindi pa naalapatan ng gamot, basta naka-oxygen na, nakaganon. Yung mga sa panturok na, sa infection, wala. Alam niyo po, sabi ng kapatid ko, sige, maghanap na tayo ng mga tao na mautangan. Nag-text po siya, sa mga pinsan namin, nasa abroad, o naririto, nag-text na po siya, ilipat na natin ang ospital. At nung ililipat na po namin ang ospital kinabukasan, yung kanya kaibigan, doktor po, lumakad. Humana po ng mga gamot sa Manila. At doon po, March 23, March 15 po nung siya pinasok ng March 22, 23, dahil 22 po birthday nung kaibigan niya. Panginoon, paano ba ako magsasaya? Sabi niya. Yung kaibigan ko ay nasa critical na kalagayan. Pero noong pong, nung nakapag-pray siya, sabi niya, this is the day that the Lord has made. Kinabukasan po, sila'y naghanap ng gamot. Nakakita po sila. Yung 12,000 na sinasabi ng doktor doon sa ospital, naging 15,000. 5 po ang 15,000 panturok sa kanya. At noon siya po ay naturukan na, hindi na namin na ilipat ng ospital dahil pahirapan na po ang pagpasok sa ibang ospital. Hallelujah. Hallelujah. At ang nangyari po,
Hallelujah. Yun nga, hanap ng ano. Ayun nga, meron mga pong tumugon. Hallelujah. At isang bagay po, ang napakaganda na nangyari sa kapatid ko. Alam niyo po, March 19, birthday ng kapatid ko. Ang sabi ko sa kapatid ko, you are healed. By the stripe of Jesus, you were healed. And I declare that favor will flow to you. Sabi ko, favor of God will flow to you. Overflowing favor, sabi ko pa. Ang sabi niya, thank you. Nag-text pa siya, nag-thank you. Tapos nung ayun na nga, nabalitaan na nga dahil na-Facebook na ano. Alam niyo po, ang mga kapatiran sa JIL, sa CCF, sa Green Hills Fellowship, ang mga kapatiran po sa mga Church Jesus Reigns, nagbigay po sila. At ang mga bigay nila, hindi naman po hindi bababa sa 100,000. At iba pang mga tulong na mga gamit, mga oxygen, mga papag, may kutsyon, kung ano-ano nung ilabas siya. Purihin po ang Panginoon. Overflowing blessing. Yung po mga, namin, yung mga pinsan na sabi niya, sige, sabi ni ate ko, sige Junior, yung utang ko sa inyo, pag na lang, saka ako babayaran. Saka na lang tayo mag-usap. Alam niyo po ang nangyari sa church. Kasi si Doc Banji po, siya po ay medics. Doon po sa Jesus Reigns, noong 1990s pa siguro yon o before mag-1990s. Nasa Jesus Reigns sila, siya po ay member ng Operation Blessing. Na libre po panggagamot, magkakasama sila, mga gamot, siya po ay dentista. Pupunta po sila kung saan-saan, maging sa Malaysia, sa Indonesia, sa Singapore. So, pinadadala po siya nila Pastor Vincent Javier. At naroon po ang huling-huli po niyan tinulungan na church ay JIL, doon po sa Bunlok, na sila po ay nag-medical mission. At ang nangyari po, yun na nga po, pagbigay sila. At alam niyo po, nung lalabas na siya ng ospital, na nakabayad na po ng 1 million yung kapatid ko, sa ospital po, mga 500,000 na lang ang utang. Ayaw pong palabasin, hino-stage. Sabi ng ate ko, babayaran niya na lang na 25,000 isang buwan, ayaw pumayag. Kasi naintindihan din naman natin ng ospital kasi siguro kailangan marami din makapag rin sila ng mga pangangailangan ng ospital. Ngayon, sabi yung kapatid ko, medyo malakas na, may tinext siya isang kapatiran na sa sa Jesus Reign, na dati niyang kasama sa medics sa Operation Blessing. Tinext niya kung pwede manghiram. Pinahiram po siya ng 400,000. Kaya po, noon nalabas yung kapatid ko. Dapat po, Lunes pa siya lalabas, yung na April, pero naging Friday. Dahil nga po hinintay ang pera. Pero salamat po sa Panginoon nag-provide siya. Amen, ang lahat-lahat. At yun nga po, pinalabas na siya at ngayon po ay nagpapagaling na. Hallelujah, na malakas na pong kumain. Although nandoon pa rin ng oxygen dahil humihingal, tsaka medyo masakit ang sikmura, kaya ang kain niya 2 oras. May pagitan ng 2 oras. So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sa madaling salita, natugunan ang mga pangangailangan ng aking kapatid. At ang nakakatuwa, patuloy andun assurance na ibinigay ng Panginoon na siya ang pumuprotekta sa buhay ng kapatid ko. Kaya hanggang ngayon, inaangkin ko pa rin kagalingan at yung kanyang dating kasigla at kalakasan ay magbabalik dahil ito ibibigay ng Panginoon. Amen! Praise God! Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Alam niyo, meron pa siyang kaeskwela sa college, lalaki, COVID survivor din. 2 beses nagpadala sa kanya, isang $200 at isang $300. Sabi niya, sige, magpalakas ka, pagkayari mo lumakas, papadala ako ng mga buto diyan at tayo magtatanim. At titingnan natin kung sino talaga ang green thumb sa ating dalawa. Mahilig pong magtanim yun. Sister Banji, magtatanim daw sila pag kakaroon nila uli ng lakas.
So, praise God. Yun na nga po, si Abraham nga po ay isa sa nakapagbigay una ng kaluguran sa Diyos. At siya po ang ama ng ating pananampalataya. Amen. So, balik po tayo rito uli. That is what the scripture means. When God told him, I have made you the father of many nations, this happened because Abraham believed in God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. Even though there was no hope, sabi dito, even though there's no reason for hope, Abraham kept hoping, believing that he would become the father of many nations. Paano pong mananampalataya si Abraham? Paano pong hindi maglalaho ang hope? Halimbawa sa atin, hindi naman kay Abraham. Nakikita niya, asawa niya, hindi na dinadatnan, hindi na nagkakaroon ng bambang dalaw. At siya 100 years na. Pero siya po ay nanampalataya pa rin. Amen po. Na mangyayari yung sinabi ng Diyos na sa iyo, ikaw ay magkakaanak at madaming magiging anak. Hallelujah. Hallelujah. Na manggagaling sa iyo, anak na manggagaling sa iyo, anak na tunay na pagpapalain ko. At sabi nga roon sa Genesis 12, dito po tayo magwawakas. Genesis 12, 1-3. Sister Ori, pakibasa mo nga. Dala mo ba yung Bible mo? One to three, 12, 1-3. Check. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Yes, kaya nga po dahil kay Abraham, tayo ay tunay na naging tagapagmana ng pagpapala dahil sa ating pananampalataya sa ating buhay na Diyos. Amen. So, ang sabi nga roon ay, pagpapalain ko ang maraming bansa sa pamamagitan mo. Amen. Kaya nga po, tayo ay maging mapagpasalamat, tayo ay manampalataya. Na tunay po, kagaya ni Abraham, tayo ay tatanggap, hallelujah, ng mga pagpapalang nagmumula sa Diyos. Hindi lamang buhay, kundi talagang buhay na ganap at kasiya-siya. Purihin ang Panginoon. At sabi nga, tayo po ay magkakaloob. Hallelujah. At sabi nga ng Galatia 6, 9-10. Sige po. Inaanyahan ko na po yung ating mga musician. Galatia 6, 9-10. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Amen po. Kaya yung ating pong buong lakas, di lamang ating salapi. Kamukha po nung kapatid ko, Sister Banji, nung kanyang kalakasan, kahit siya ay tunay na siya po ay busy sa pagkiklinik, sinisingit pa rin niya pagka libre, na siya po ay makapanggamot ng libre. Hallelujah. Kaya po, siya ay nakaani.
Hallelujah. Sa kanyang itinanim. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord. Nanya ko po si Pastor John dito. Amen. Kaya tayo po'y patuloy na mandangan sa Panginoon, ano man nating kalagayan. Sa totoo lang nga po, katulad nga po ng naranasan ng Cortez family ay yung pandemya, akala natin malayo sa atin, pero sabi nga niya sa post, yung mga numbers na nakita natin ay kapag naging pangalan na, naging kakilala natin, naging kamag-anak natin, hindi natin na-realize na mahalaga pala ang buhay at talagang dapat tayong mag-ingat. Pero salamat sa Panginoon na may mas matindi tayong vaccine na dala-dala ang dugo ng Panginoong Jesus, and we just declared that ito ay patuloy na maranasan ng bawat isa. Sige, tayo po ito yung lahat at higit sa lahat nga po yung presensya ng Diyos na talagang siyang buhay natin, siyang kalakasan natin, na once na tayo lagi nasa piling ng Panginoon, alam natin na tayo ay very much safe in the presence. Sige, awitin po natin yung Ikaw ang Aking Buhay, at pag-asang tunay na talagang patuloy nating ibigay sa Panginoon ang lahat ng pagtitiwala ng ating buhay. Lalo pa ngayon na we really don't know kung saan tayo pwede ma-expose. Sabi mo nga ay with the situation, maaari tayo ma-expose, pero alam natin na God can protect us. Amen? Kung magkaroon ka man, dahil nga very much vulnerable ang lahat, we can be rest assured that God can heal us. God, katulad ng ginawa kay Sister Vanji at sa iba pa natin mga kapatiran na nagkaroon man ng COVID, pero pinagaling ng Panginoon. So we can trust God with our life. Kagalang mula sa iyo'y kalakasan ko, nais ko manaan sa presensya mo. Buong puso mo lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Paglalakang mula sa'yo'y kalakasan ko, nais kong manaan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. ikaw ang aking buhay, ang nagasang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko'y pagpapalit. Nagtiwala po natin ating buhay sa Panginoon. Nagalaman po sa Paglalakang mula sa'yo'y kalakasan gabi po natin ang kalakasan ng Panginoon, ang kanyang proteksyon, nais kong kanyang pag-iingat. manaan sa Within God's presensya strength, mo. God's protection, just lift your hands and trust Him. Tiwala po tayo sa Kanya kapit po natin natin ngayong umaga. At kaluluwa, Panginoon, come on, lift your hands. Masasabi that you trust God. Ikaw ang aking buhay, ang kagasang tunay. sa bisig mo, Panginoon, Ako ay himlay. Tamis ng
sa gising mo, Panginoon, ako ay ilan. Tamis ng iyong pag-ibig, nagdaramay namin. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko'y magpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko'y magpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko'y pagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko'y pagpapalit. Yes, oh God. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Taas ba natin mga kamay sa Panginoon bilang tanda ng pagtitiwala sa Kanya. Lord, we trust you, Lord. Patuloy ka naming pinanampalatayanan, Panginoon. As you said in your word, without faith, it will be impossible for us to please you. But right now, we put our faith in you, God. Tunay na ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ng aming buhay. Sa iyong pag-ibig, Lord, sa iyong patuloy na pagyakap at pagsama sa amin. Lalo sa panahon ito na very uncertain ang lahat. Hindi namin alam ano mangyayari tomorrow, God. But we know we can trust you, God. Ikaw po ang tunay na sasama sa amin, especially sa mga kapanahon ng ito. Kaya patuloy namin din dadalangin ang patuloy mo pagsama at pag-iingat sa bawat sa Lord, lalo po yung may mga exposure o may mga kamag-anak o mga kakilala na naging COVID positive, Panginoon. Patuloy po namin ikaw ang unang magpagaling sa lahat ng mga may COVID, Lord, lalo po sa aming mga mahal sa buhay, lalo po sa aming mga kakilala. At dadalangin po namin ng may proteksyon sa bawat isa. Lord, alam po namin na ikaw lang pwede natin pagkatiwalaan, Lord. Nandiyan man ang vaccine, Lord, but we put our trust in you, God. Na ikaw po tunay magbibigay sa amin ng total protection, Lord, sa anumang gawa ng kaaway. Hindi lang sa virus, kundi sa kasalanan, sa mga pagsubok, Panginoon, na maaring magpanghina sa amin, Lord. But you will be our strength. Ikaw ang magiging kalakasan. Ikaw po ang aming maging gabay, O God. Kaya Lord, sa bawat sa nandito ngayon, at even sa patuloy namin dinadeklara ngayong mayamang biyaya, Lord, lalo po sa aming bayan ng Kalupit na as per reported, Lord, ay marami po naging kaso ngayon sa paligid namin. But we trust, Lord, that you'll protect Kalumpit and even the border, the beyond, Panginoon, ng iyong pagmamahal, ng iyong presensya. At ang iyong mayamang biyaya, patuloy mo buo sa bawat sa Lord, para nasa namin, Lord, ang kasaganaan sa kabila ng kakulangan sa paligid, Panginoon. Lalo po namin, you can provide more than we could ask or imagine or think, Lord. At even ang pagmamahal ng Panginoong Jesus, na siyang yumakap sa amin, Lord, sa lahat sa panong ito, na siya magsasabi, Panginoon, na nandyan lang, ikaw, O God, that you will never leave us, you will never forsake us. At patuloy na pagsama na banal na Espiritu, na siya nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng direksyon, nagbibigay ng pagtuturo, ng konviksyon, at patuloy na pagproteksyon sa bawat isa. At siya namin maranasan mula ngayon mga pagkailanman, at lahat na nagmamahal sa Diyos, at lahat na patuloy nagtitiwala sa Panginoong Jesus, at lahat na patuloy na sinasamahan, at patuloy na pinapalakas ng banal na Espiritu, ay magsabing tatlong malalakas na Amen. Amen, Amen, and Amen. Praise God.